Hey guys, for today's video, punta naman kami ng Osaka. Fun! Grabe, papunta pa lang kami sa boarding gate namin, tapos new gate assignment kagad kabilang dulo. Diyos ko. Group 3 pala. 828 bound for Kansai. Our flight time today will take us approximately 4 hours, and we are currently planning to cruise somewhere between 33 to 41,000 feet. リチウム電池や充電器をご利用の場合も同様の措置をお取りください。 po namin ang inyong pakikiisa sa pagpapanatili ng kaligtasan at respeto sa loob ng ating eroplano. Ladies and gentlemen, we are now on our final descent, and the captain has switched on the fasten seatbelt sign. 飛行機は着陸の最終準備を行っております。 Last time na nag-Osaka ako was in 2019 April. Second was in July, same year, 2019. And now that's with my dad, and now punta ako doon kasama yung Kenzie. Yes. Sana. I said now babalik ako doon kasama yung aking Kenzie. Magta-taxi pa tayo papunta sa Venice. Hindi, magte-train. Taxi pa. Nagay balak sa buhay mo. Gusto mo ito may mga taxi. Nag-taxi ka, magte-train kami. Kansai International Airport in Osaka, Japan. Tapos lang namin si Amy. Make sure man okay ng QR code para mas mabilis. Saka, tayo yung sa amin kung hinanapan ako ng return ticket. Kaya yung uwi, yung airport, sila kasama, ilan, yung mga usual na ganun. So,
prepare lang kayo. Siyempre, bawal mag-camera dyan. So, pero may wifi naman in case kailangan nyo i-download yung mga kailangan nyo i-download. Okay. So, tip lang. Yan, just like that. Tapos namin si Inig. So, yun lang guys. Make sure lang may QR code kayo. Okay? Pakita ko lang din sa inyo dito yung mga ibang pwede nyong magamit na ATM and Wi-Fi. So, meron dito Japan SIM and Wi-Fi. Dito naman may ATM na rin. Then, if you need currency exchange, meron din dito right after ng paglabas ng Inig. Tapos, meron din dito ang Wi-Fi rental box, but I'm not sure exactly how to use it. Tapos, pag naglakad-lakad ka dito, marami pang ibang eSIM na pwedeng mapag-avail dito. Ito yung iba, oh. Iba yung puro Wi-Fi SIM. Tapos may nakita kami ditong vending machine ng mga SIMs. Tignan natin yung mga presyo kung maganda yun or hindi. Days 8.5. Doon 7 lang. Ito yung mga prices ng SIM card dito sa ano. So ito ko. Sa Unlimited vending 16 days, 6,000. Yep. Ito so far nakita namin okay yun. Para sa amin kasi mag 14 days kami. So 6,000 around 3,000 pesos. It's number 33. 6,000 yen. Okay. And then I can pay with my card. Push over credit debit. Then maybe you can click one. It's nice. Mura dun. Mura dun. Ano rin? Tada! So yan, nakabili na kami ng eSIM na isa sa vending machine. Ganun lang din siya guys. Pero may nag-comment sa amin na ano, mas mura daw dun sa isa. So na-curious ako kung saan banda eh. Hanapin ko rin. T-Mobile.jp. So bago siya sa akin kasi sa Thailand tsaka sa Korea nung gumamit akong eSIM, wala naman ganun. Like sa Klook, i-activate mo lang siya. Oh, okay. So paano? Ito yung signal mo. sa settings ng mobile networks. Yun. Kasi yung isang eSIM na binili namin sa vending machine, 6,000 yen. Yung, so roughly 3,000 pesos. Pero yung isa namin kasing binili naman na eSIM is galing sa Klook, which is roughly around 1,800 pesos. Na-activate na namin, nagka-problema lang kasi nung una kasi nga, hindi gumagana. And then turns out, APN problem daw, sabi nga ni Kat. Na andun sa settings nyo lang gagawin. So if in case, mapag-book kayo ng maaga sa Klook, yun, just expect that problem, no? Kasi activation problem, kailangan yung APN sa settings. So there. Yes, ito yung ginawa ni Kat na in case kailangan. Wait lang. Upon activation sa Klook, yan, Klook, normally mag-activate lang siya. But for Japan, kailangan mong pumunta sa, wait lang, mobile networks, and then click access point names, and then click mo yung eSIM dahil activated mo na siya. Wala pa yan dahil gagawa ka pa lang. Ang lalagay mo is any unique. So, Japan, pwede malagay Japan dyan. Tapos yung APN, kung sa Klook ka bumili, dapat nakalagay is vmobile.jp. Yan. So, yan. Oh my God! Gumana na siya. Meron na kaming internet. Yan, tumorder ka sa... hindi pala ganun kadali mag-activate ng SIM dito, but it's okay na rin naman. Packet na kami. Yan guys, so pag kailangan ng train tickets na JR tickets, dito na yun, nabilihan niya mismo. Pwede ka na mag-connect sa... Guys, pag pala ikaw card available from Blue or Orange ticket vending machine, okay. Pag gusto lang bumili, ay Coca card kasi dito is yung parang katumbas ng lead card sa atin. So, ba mas trip niyang ganun, prepaid. So,
Pasukan ng pera. Okay, ito order pa kami ng isa pang Icoca card. Hindi ba sobra yung 5,000? 2,500? Eh, parang Hindi ko rin alam. Pero sige. actually, hindi ko alam. Oh, pwede naman kasi tayong Sige, mag-reload. mag-ano So, ka na lang. gawin natin 2,000. Ado. 2,000. Cards must be purchased one at a time. Okay. And registration. Purchase with receipt. Yan. Alright, 2,000. Ay, Nasa sa'yo, sa'yo 2,000. Parang yan na yun. Yan. So, pagbibili ng ticket, pagpasok namin, ito, dito kami sa platform number. So, I guess ito na yun. Number 2. After namin mag-book ng gandang ticket, reserved seat siya. So makita mo dito yung car seat number mo, katabi niya yung seat number. So yep. Tapos syempre pag nasa Japanese trains ka, hindi pwede yung maingay. So and hindi kailangan nyo ng wifi, meron ding wifi din sa train. Izumi Sano. Sa station na kami by train. Sa mga elef? Hindi. Like bing bop boom 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 bop bam. The type of shit I'm on you wouldn't understand. Hi guys, nandito na kami sa Airbnb namin ngayon for our first night sa Japan. So, tayo napili ng pagstayan sa Chuo Ward na area. So, ito siya. Yung nakita sa mga pictures ngayon. Siya video. Yan. Meron ng lutuan, may TV, tapos may CR na rin. Tapos meron din sila dito nga included ng washing machine, tsaka mga detergent, tsaka laundry soap na andun. So, okay din. Pwede ikaw na yung maglaban ng damit ninyo. Tapos yun, if you want na magluto, meron din dito. In fact, pag gusto nyo mag-eat ng pagkain, meron na rin silang microwave oven. And mini fridge na andito. But syempre, most of the time malamang mas gusto nyo kumain sa labas. But anyway, that concludes our first day. So, yun. Tomorrow, we'll see kung ano naman gagawin namin. Bye!